Okay, fair use po tayo muna kapatid ha. Ang video dito at saka mga pictures ay belongs to those na may-ari nito. So ginagamit lamang natin itong video na to para sa ating mga karagdagang information o kaya kung ano yung mga ano natin gusto nating malaman dito sa ating aralin, yung gusto nating pag-usapan dito mga kaibigan. So ang topic natin ngayon ay ang pagkakaiba ng mga estudyante noon at saka ngayon. So yung mga possibilities na nakikita natin kung ano yung mga pagkakaiba ng old generation and new generation. Students today face different challenges and opportunities compared to students in the past. Here are some key differences. So, ito yung mga kaibahan ng ating mga estudyante noon at saka sa ngayon. So, noon walang technology, so ngayon mayroon na tayong mga technology. So, di lang natin alam kasi may mga discoveries naman na mas high-tech pa daw yung mga technology noon kaysa ngayon. So, kaya nawiwili yung mga estudyante natin ngayon na gumamit ng new technology o kaya mga bagong teknolohiya dahil ito ay nakakatulong sa ating pag-aaral o kaya sa trabaho natin o kaya pagdating ng panahon. Today's students have access to vast amounts of information and learning resources online. So online, pwede na tayo maka-access kung ano yung mga nangyayari sa ating paligid. This allows them to learn their own pace and explore topics in greater depth. So, dahil nga sa teknolohiya, yung mga estudyante natin ngayon ay na sila, kumbaga mayroon na silang sariling oras sa kanilang pag-aaral, ano yung gusto nilang pag-aralan, explore sa mga topics sa pamamagitan ng technology. However, it also presents challenges related to information overload and the responsible use of technology. So dahil nga sa teknolohiya, ang mga estudyante natin ngayon ay na sila, information overload. Kaya nga ngayon wala nang bobo ngayon, no? Marami na silang alam, pero kailangan din nila na magkaroon ng time management, no? Hindi lang puro explore, no? Kailangan mayroon kang time management. Kasi pag ma-overuse din yung iisip natin, so posibleng makakos yan ng stress, kaya sakit. Kumbaga kailangan na talaga natin ng time management talaga dyan para sa ating mga pag-aaral. Globalization. So the world is more interconnected than ever before. So ngayon ang mundo natin ay parang nagkakaroon na tayo ng kaalaman kung ano yung mga nangyayari sa mundo natin, kung ano yung mga news o mga balita sa iba't ibang dako ng ating bansa dahil sa internet. And students today are expected to be globally aware and adaptable. So ang mga estudyante ngayon ay sila globally competitive na at saka mabilis silang maka-adapt kung ano yung mga nangyayari sa ibang bansa dahil nakikita na nga natin through social media. They need to be able to communicate and collaborate with people from diverse backgrounds. So kaya na rin nilang makipag-communicate o makipagkwentuhan, makipagkaibigan sa iba't ibang uri o klase ng mga tao sa iba't ibang bansa dahil nga kakaroon na rin sila ng kaalaman sa mga languages o kaya mga wika o kaya dialect na ginagamit ng mga tao dahil madali namang yan through internet. So mayroon tayong mga translator, mga dyan na pwede nating gamitin o kaya mag-aral through online kasi mayroon namang mga tutorial dyan kung ano yung mga languages o na ginagamit nila.
competition. The job market is increasingly competitive and students face pressure to excel academically and prepare for a wide range of career options. So, ang natin, yung job market natin ay patuloy na tumataas at saka nagiging competitive dahil ang mga estudyante natin ay kaya na nilang mag-explore at saka they are academically competitive na rin para makipagsabayan sa ibang bansa o kaya sa ibang mga tao. So, yan, mga matatalino na talaga sila, sa madaling salita, mga matatalino na at mayroon ng mga sariling diskarte at very competitive na sila. So, isa na rin dito sa mga isaalang-alang natin yung mga itong health factor, ito yung mental health ng ating mga kabataan. So, kailangan, sa sinabi ko na kanina, kailangan magiging disiplinado sila o kaya mayroon silang time management sa paggamit ng mga gadget dahil mayroon itong masasama at saka mabubuting epekto naman. So, hindi lahat masama, hindi rin lahat mabuti. Students today are facing increasingly levels of stress. Maraming mga estudyante na yung iba, sabihin na natin, maraming mga estudyante na dahil na-addict na nito sa paggamit ng mga gadget na to ay namamatay o kaya nagkaroon ng mga sakit dahil nga sa mayroon itong negative na benepisyo din sa atin. So, din sila, naging malituhin, no? Mayroon nga tayong mga dyan na minsan nasa bahay lang ay hindi na nag-uusap, nagtitext-text na lang. So, kailangan mayroon tayong time management sa paggamit nito. So, anxiety due to academic pressure. So, yan, academic pressure dahil gusto nating learn. Gusto nating marami tayong matutunan. Kailangan natin magkaroon tayo ng maraming kaalaman, through social media and other factors. Dahil parang uhaw pa tayo sa mga talino o kaya kaalaman na nangyayari sa ating bansa. So, namin ko, ako rin uhaw din ako dyan, kaya addict din tayo dito sa na to. Pero, kailangan mayroon naman tayong time management sa paggamit ng ating mga internet o kaya pag-research kung ano yung mga gusto nating malaman. Kailangan hindi lahat ng oras ibuhos natin dito. Kumbaga, kung sabi nga, kung pahinga ka gumamit ka ng 1 oras, pahingayin mo rin ng 1 oras o 2 oras o ilang minuto ba, relax ka rin. Dahil nga mataas ang radiation nito at saka current ng electricity dahil nga internet connection. So, wireless siya, hindi natin nakikita. Yun pala may epekto na sa ating katawan. Hindi ko lang ma-explain ng maayos yan kasi hindi naman ako science teacher pero alam natin na mayroon yang connection. Bakit siya nakakuha ng signal? Siyempre mayroon yang connection. Inihawakan pa natin. So makikita naman natin yan dyan sa mga pinapakita dyan sa videos na mayroon siyang electric current, So it is important them to prioritize their mental health and seek support when needed. So kailangan din i-prioritize natin yung ating kalusugan sa kaisipan. So thank you for watching. Maraming salamat po. Don't forget to click subscribe my channel. So isa na rin dito ang idadagdag natin ay ang learning styles. Educational approaches are involving to cater to different learning styles. So marami tayong mga learning styles na ginagawa dito dahil nga sa hawak naman natin yung sariling oras natin. Kahit walang guro, kahit nasa bahay tayo ay pwede tayong mag-aral kahit Sabado at Linggo pa yan o kaya gabi, kahit anong oras yan o holiday yan. So anytime pwede kang mag-aral through internet. So iba-iba tayong meron tayong mga iba-ibang learning style. So students today have more opportunities to learn through hands-on activities. Ayun, mga hands-on activities. Yung iba nga nanonood na lang sa YouTube, ano yung mga pinapanood nila dito, kagaya ng mga cooking, so mga procedures, mga recipes. So ginagawa nila kahit yung pag-bake ng cake, o kaya mga tinapay ay mayroon na mga tutorial na ginagawa sa YouTube. Kaya marami tayong matutunan through mga video tutorial. Project-based learning. So pag may mga project naman sila ay pwede rin silang manood doon ng mga tutorial sa YouTube para mayroon silang matutunan ang collaborative project,
So marami kang matutunan talaga dito sa social media. So kailangan mayroon tayong stable internet connection. Pero sinabi ko na kanina, paalala lang, ulit-ulitin ko pa rin na kailangan natin magkaroon ng time management. So relax din pag may time tayo, mga kaibigan, mga kapatid. So maraming salamat po talaga sa panonood ng aking video. Thank you for watching, Kaguro. So don't forget to subscribe my channel. Maraming salamat po. God bless us all.